Good day sa ating lahat. Andito na naman tayo sa ating channel na Mercado Official po. Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna tayo kay Rodrigo Putsulo Katura na nakalimutan ko yung game farm na sinasabi niya. Arlinda Suyat, Pedrito de los Santos, Jimboy Campo, John Servano po. Talagang itong ating channel, mga kaibigan, ay talagang may shoutout portion na po. Pero enjoy ako dyan, mga kaibigan, kasi may tumatangkilik sa atin kahit mga konti lang. Na-enjoy na rin ako kahit isa lang, dalawa lang mag-comment. Ako, enjoy ako dyan, mga kaibigan. Sa atin naman ay talagang sikapin natin na may bigay natin yung ano yung mga topic na ating ibahagi. Ay enjoyment lang, kaibigan. Ganun naman talaga yung isang magmamano po na tayo ay maghanap ng isang isang bagay na para masiyahan naman yung mga alaga natin, kaibigan. Ito pag-usapan natin, kaibigan, ay na-topic ko na ito dati, pero matagal-tagal na yun. May nagtanong kasi sa akin na kung may broodcock ka, ilang buwan ba dapat ipahinga ang broodcock mo kung gusto mo ilaban, kaibigan? Kaya sa akin naman dyan, ang broodcock talaga, lalo na pag marami siyang pinakastahan po, mahirap yung mga kaibigan, pag 6 months lang. Sa akin dyan, mga kaibigan, talaga ipahinga ko ng 2 taon po. Kasi kung gusto ka namang ilaban mo talaga, 1 taon, mga kaibigan, pero sa 6 months, mga kaibigan, parang alanganin po yan, mga kaibigan, lalo na pag marami siyang kinastahan na ngainain. Pero pwede yan, may solusyon dyan, mga kaibigan. Sa paghinto na niya ng pagkasta, 6 months. Kasi 1 year yun, mga kaibigan. Sa 6 months na yun, huwag mong pakainin ng masarap, mga kaibigan. Yung maintenance lang muna. Maintenance po, pakainin mo for 6 months. Tapos, iano mo na yung manok, mga kaibigan. Scratch box mo, i-fly pin mo, ikahig mo ng konti-konti. Kung may oras ka, palakad-lakarin mo sa roida mo, pailawan mo, yung mga ganun ba, mga kaibigan. Pero ikahig mo ang umaga para medyo bumalik yung niya, mga kaibigan, lakas po. Scratch box mo, pero huwag mo muna kainin ng maganda po. Kung anong balikin mo muna yung mga muscle niya, yung ba, mga kaibigan, yung ibangga mo ng konti para magising siya po, para manambalik yung lakas niya, mga kaibigan, na nakuha sa pamamagitan ng pagkasta po. 6 months, mga kaibigan. 6 months po. Pero hindi ho yung masarap na pagkain, yung with feeding, hindi muna. Yung ordinary feeding lang, mga kaibigan, yung maintenance lang po. Tulad ng basta yung mga maintenance, mga kaibigan. At saka, umpisahan mo na siyang, mga kaibigan, yung injectable lang po, injectable. Tablita, kunti-kunti, yung 15 days, wintry, mga ganun ba, mga kaibigan. Pero pagkatapos ng 6 months, mga kaibigan, mga kaibigan, mag-with feeding ka. With feeding ka po. With feeding ka muna ng kahit haluan mo ng Dix powder lang. Kunti-kunti lang, mga kaibigan ba. Yung with germ muna. Huwag muna yung mga powder, mga kaibigan. Tapos, pag another 3 months, lagyan mo na naman ng B22. Di ba? B22, mga pang ihalo dyan, mga kaibigan. Tapos, sa 1 month na natira mo, doon ka mag-isip, mga kaibigan, kailan mo isit yung 21 days mo. Yun ang pinaka-the best yan, mga kaibigan. Kung gusto mong talaga maglaban ng manok na broodcock na ginamit mo, gusto mong ilaban, 1 year talaga, mga kaibigan. Pero kung 6 months, sa akin, mga kaibigan, parang alanganin ako dyan. Pwede naman siguro kung 6 months, kung gusto mo talaga, 3 months. Pag ka, ordinary, 1 month, ordinary feeding lang. Tapos sa 2nd month, pero nandun na yung exercises, mga kaibigan. Pero alanganin talaga ako dyan sa 6 months, mga kaibigan. Lalo na pag marami ang kinastahan ng isang manok, 1 year talaga. Pero ang pinaka-eksakto dyan, mga kaibigan, kung gusto mo, 2 taon po. Yun talagang manumbalik na yung lakas ng isang manok po. At lalong malakas yung mga palo niya. 2 years, mga kaibigan, bago mag-kondisyon po. Kahit ano yung pakain mo dyan, basta mag-umpisa ka mag-21 days, sa pagkatapos ng 2 years, nako, mahirap yung broodcock mo dyan, mga kaibigan, lalo na broodcock. Super mga palo niyan, lalo na pinapahinga mo ng 2 years. So, yun talaga ang pinaka-eksaktong taon, mga kaibigan, na makapahinga yung manok mo. 2 taon po. Galing siya sa pagkasta, mga kaibigan. Katulad ko sa akin dyan, nakapahinga na yan, mga kaibigan, for 3 months.
ang daming kinastahan niya. Hindi pa natin, ang gusto ko, paanuhin muna yan mga kaibigan, yung pangarulon ba mga kaibigan, magpalugunin muna para ma-sit up natin yung kung anong dapat gawin po. Kasi ako mga kaibigan, kahit nakaabot na ng 2 taon, ano ko yan, ibangga ko yan, ibitaw ko. Pag nakita kong walang mga palo, awag muna, dyan ka muna sa ano dyan, cord muna, abutin muna ng 3 taon ba, yun, posible naman sa 3 taon kung di manumbalik yung mga palo niya po. Kasi iba yung ano mga kaibigan, yung ginamit mong bugak po, nako. Sa akin dyan, ay may nag-comment din sa akin before, na yung ano daw, yung bugak niya, talagang marami din daw kinastahan. Pero sa 2 buwan po, inilaban niya, nanalo. Totoo naman yun, hindi naman lahat na bugak talaga, ay, kasi may tari yan eh. Pero ang problema dyan mga kaibigan, kung sa, ano po, sa basaan mga kaibigan, yun ang problema yun. Kasi pag ang manok galing sa bugak siya, inilaban mo 2 months, o grabe yung mga babae kinasahan niya, ang dami, nako. Baka sa ano mga kaibigan, sa basaan talagang hindi ko makasurvive yung manok mo po. Lalo na ang kalaban mo yung napakahilke, hindi ginamit sa bugak. Ba mong bugak, tapos inilaban mo sa 2 buwan, ako magka-problema ka dyan kaibigan. Kasi itong manok kasi, ilang pieces yung malabasan ng likido ng kaibigan, ay talagang yung energy niya dyan, ay talagang, lalo na for 1 year siya ginamit po, nako. Mahirap matagal manumbalik yung lakas niya dyan mga kaibigan. No, sa tingin natin, malakas siya pumalo, pero sa loob niya mga kaibigan, talagang iba po. Lalo na pag patagasan na ng dugo ng isang manok po, naku, masyak yung manok yan mga kaibigan. Kaya yung manok na dati siyang broodcock o broodstag siya, tapos inilaban mo siya sa maikling panahon lang, 2 buwan, ako magkaproblema ka dyan mga kaibigan. Katulad nung may kaibigan ako doon sa Mindanao dati mga kaibigan, yung manok na yun, ay kasi doon sa amin mga kaibigan ay medyo malamig yung lugar doon mga kaibigan. Kasi ang daming spring po, bukal. Napakagandang area doon na mag-alaga ka ng manok doon mga kaibigan. Napakalamig po, lalo na kung umaga mga kaibigan. Yung tubod likod sa Bugadisor, napakagandang manok doon mga kaibigan. Ang oxygen isang manok, maganda po. Kasi na-try ko doon. Iba talaga itong manok mga kaibigan na pag malamig ang ano ng area po, iba ang palo mga kaibigan. Kaya itong mga imported na manok, malamig doon. Kaya kung doon ka bumili, makita mo, ang lakas pumalo, di ba? Pagdating doon dito sa Pilipinas, mainit. Mag-iba muna. Di ba? Bakit ang mahal nito? Tapos, kasi sa panahon yun, kaibigan. Pero manumbalik na dyan, ma-adapt niya yung temperature sa area. O ang sa area ang kaibigan. Manumbalik din yun. Pero iba ang manok, kaibigan, sa mga stag pa. Kung medyo malamig ang area, napakasipa ang palo po. Kaya maganda doon sa area namin doon, yung manok niya, ay broodcock siya mga kaibigan. Talagang broodcock niya, maabot ng 1 taong broodcock, inilapan niya kagad. Pagkat totoo yan, kinuha niya, walang pahinga, for 1 month wala, broodcock niya, kinuha na niya. Sinabong yung kaibigan. Nanalo po. Pero, munti kang tumakbo. yung pailag na dang tatakbo mga kaibigan, pabili ng palo, nanalo, pero mga kaibigan, nahirapan po. Kaya tayo, pag tayo naman, pag nag-broodcock tayo, talaga ipahinga natin mga kaibigan. Kung hindi kayo makatiis sa 3 months, 6 months. Pero, obserbahan niyo po, talagang mahirap po. Sa akin, 2 taon, pahinga mga kaibigan. Pwede natin ilaban ang ating mga broodcock o broodstag mo po. Yan lang ating may share sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po.